Magandang araw mga kaibigan. Usaping OFW Zero Remittance pa rin ang topic natin ngayon. Okay. Pag-usapan natin si Jose Claire Castro, yung tapang ba niya. Ito ang post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, umapila, buwahahaha, lumambot na ng husto ang bunganga ni Madam Castro. Dati, may babala ang palasyo. Yan, kagabi, yun yung mga caption ng mga post ng mga mainstream media. May babala. Grabe. Sinundan ng umalma ang palasyo. Babala, umalma, palaban eh. Tapos noon, nananawagan ang palasyo. Di ba? Bumababa na yung tono. Ngayon naman, umapila ang palasyo. Ano ba talaga, Attorney Claire? Nasaan na yung tapang ng palasyo? Pwede namang lumuhod ang palasyo o kaya bumaba sa, hindi ko na lang bagitin, mayroon siyang, ang galing mula sa babala, sinundan ng umalma, tapos nananawagan, ngayon, umapila na. Okay, so, mga kababayan nating OFWs, lumalabas na yung kahalagaan ninyo, yung kapangyarihan ninyo. Nataranta ang palasyo sa inyong plano. Ito naman si Secretary Juan Ponce Enrile sa kanyang post. Baka daw may nagsulsul sa inyo na mag-isip daw kayo ng mga ilang beses bago nyo sundin yung advice. Kung sino man ang nanulsul sa inyo, mag-isip-isip daw kayo. Baka mamaya, sa kanya, baka ang Kongreso rumisbak sa inyo. Tanggalin ang inyong mga tax privileges. Ito na yung yung last na post ng mainstream media. Umapila ang Malacanang sa ilang grupo ng overseas Filipino workers sa Europa na maging mahinahon sa harap ng banta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Zero Remittance Week. By the way, ang nagsimula nito, sa nabasa ko lang kahapon yung maisog sa Croatia. That's part of Europe. By the way, speaking of Croatia, konting kwento lang Maalala ko noong 2005 to 2006, nag-schooling ako sa Washington DC sa National Defense University. Kumuha ako ng kurso na Counter-Terrorism Fellows Program. May classmate ako na taga-Croatia, Lieutenant Colonel Ivan, kalimutan ko na yung apelyido niya. Naging best friend ko siya. Napakaganda ang Croatia. It's a tourist spot. Tapos, ang aking pamangkin, nagtrabaho ng mga ilang taon doon. Nagtrabaho siya sa grapes plantation. So, meron akong special connection sa Croatia. So, lumalabas, maraming Pilipino sa Croatia at parang sila yung nakaisip nitong idea na Zero Remittance Week. Plano pa lang ito, I don't know kung kailan magsisimula. Yung nababasa ko sa comment sa aking vlog kagabi, magsimula daw sila March 28, yung birthday ni PRRD. March 28 hanggang April 4. Yun yung nababasa ko I'd like to make myself clear. Hindi ako nananawagan ng zero remittance. Nagre-react lang ako. Kasi talagang malala ang repercussion sa bansa pag ituloy ng mga OFWs ito. Maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. So, yung nabasa kong post is, ito na, nahanap na ang kiliti
nahanap na ang Achilles heel. Itong mga OFWs lang pala ang magpapagimbal pagtuluyan na nila. At yung mga nababasa kong post, kahit hindi taga-Europe, yung nababasa ko, dito kami sa UAE, United Arab Emirates, hindi rin kami magpapadala. Kami sa Hong Kong, hindi rin kami magpapadala. Kami sa Singapore, hindi rin kami nagpapadala. Yun ang mga nababasa kong comment sa aking vlog kagabi. So, hindi lang Europe na pala ito, kundi malawakan na sabi nga ni Attorney Claire Castro, mag-isip kayo. Kasi maapektuhan din ang inyong pamilya. Oo nga naman. Kaya lang, yung nabasa kong mga comments, mabubuhay din yung pamilya namin. Sakripisyo sila. Ang iba, may ipon kami. Kahit isang buwan na hindi ako magpapadala, mabubuhay pa yung pamilya ko doon. Ganon, ang mga, na rin ito, palaban na rin itong mga OFWs na ito eh. Basahin lang natin itong kwan ng GMA. Ay, wala pala. Magbasa tayo ng mga comments. Ito, Mzar Mantulino. Ang ganda itong post niya. In 2024, OFW sent home a record-breaking 38.34 billion US dollars. Laki. That's roughly 2.2 trillion pesos injected directly into the Philippine economy through sheer labor and sacrifice. To grasp the scale, the entire 2025 national budget is 6.326 trillion. That means OFWs send home the equivalent of 1/3 of the country's annual budget. That's money. Feeds more or less 25 million Filipinos. Accounts for approximately 9.4% of gross domestic product. Accounts of approximately, strengthens the peso and stabilizes inflation. Sustains private consumption which drives nearly 70% of economic activity. Keeps banks and rural economies afloat. In December 2024 alone, personal remittances hit 3.73 billion US dollars, over 210 billion in just 1 month. Pull that out for even 1 week and you'll see, ayan na, dollar reserves fall. Ito ang epekto. Kahit isang linggo lang daw. Dollar reserves fall, peso weakens, import cost rise, financial institution flees, consumer spending slows. OFWs are not just migrant workers. They are the financial lifeline of the Philippines. When they say no remittance for a week, they're not asking to be heard. They are warning the whole system can collapse without them. Saludo tayo sa ating mga OFWs na nagpapakahirap sa ibang bansa para sa kanilang mahal na pamilya, and of course, para ipakita ang pagsuporta nila, pagmamahal sa kanilang minamahal na Tatay Digong. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil sa Bukidnon ito, dahil ang ating income is tulong natin sa kanila. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang yero nga istak sa among balay nga ihatag namo. Duha ni ka pamilya tag na pulo. So mauna ni sila ang nagkuha sa among balay og yero. Diyan na sa. Wala ini nga diyan. Karon mao na po ni ang ikaduha. Kay duha man karon ka tao ang magkuha og yero.
Para kung pagpakuya do biraga. Kaya lang makatasong masulog. Karon mo ano ni ang mahatag nga hero. So abot na gid sa ilang balay. Mao ni gisandig na ang hero ni ante. Ug karon mao ni ang balay ni ante nga kadtong natagaan na mo og gero. Ngit-ngit na apan makita gyapon ang mga bulsot sa ilang balay nga mura na gyud og mga bituon. O makita na gyud nga mga kuan na gyud mo ni ang natagaan na mo og gero. So mapamutan na ko si auntie og si tatay. Auntie, unsa ang imong maistorya? Tatay, abay mo tatay. Unsa ang inyong maistorya bahin sa gihatag sa inyo nga plain sin, pako lansang. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Padayon ng Nga naghatag sa Oo. kayo nga panalamat namin. dako kaayo salamat. Oo, dako kayong salamat sa naghatag og gero nga nag-sponsor ani. Nga natabangan mo nga ang inyong balay tulo na gyud. Dako gyud nga panalamat namo. Oo. Tabangan kami. Oo, natabangan mo labi na nga di gyud mo maka palit og gero kung wala mo natabangan kay wala man gyud may pagpaningkamot kay mga tigulang na mo. Wala na. Oo, so salamat sad. Salamat. Sige, salamat ante, tatay, salamat.